Romisbak mga kababayan, yung mga congressmen kay Inday, binalatan po ng mga congressmen si Inday Sara sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginamit pa yung mga Muslim. We Filipinos deserve better daw, sabi ni Inday. Yan sabi ni Inday, we Filipinos deserve. We are more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. Hindi po nagagustuhan ng ating mga congressman yung naging pahayag ni Inday sa mga Muslim. Ginamit pa yung mga Muslim. Ang akala nga natin mga kababayan, yung kanyang mensahe, pinalabas niya kasi may okasyon sa yung Muslim community. May okasyon. Wala man pala po. Basta nagpalabas siya ng mensahe just to attack the Marcos administration. Yan po, mensahe para sa aking mga kapatid na Muslim from the Office of the Vice President. Wala man palang okasyon para siya magmensahe. Ginawa pang sangkalan yung mga Muslim po. Ginamit pa to attack President Bongbong Marcos, yung administrasyon ng ating Pangulo. We deserve better daw, mga kababayan. Bakit? Alin ba mga kababayan ang better dyan? Tingnan ninyo. Sino sa kanilang pamilya ang deserve natin, mga kababayan? Ito ba? O ito? O, pili na kayo, mga kababayan. Malinawan niya, Mr. Maravillas, kung alin yung deserve natin. Malayoan niya, Mr. Maravillas, yung nasa babang picture ng isang pamilya ang deserve ng mga Pilipino. Pag nakabalikan niya tayo, Mr. Maravilla, sa kanilang pamilya, para lang naulog tayo sa impyerno. Alin ang deserve, mga kababayan dyan, ng ating mga kababayang Filipino? Ito ba? O ito, mga kababayan? Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Di ba? Yun ba ang deserve natin? Kaya ngayon po, massive, incomprehensive yung investigasyon na ginagawa ng Congress. Kasi hindi natin deserve yung nangyari po sa ating mga kababayan during the previous administration. Matindi po yung sinapit. Kaya hindi ba katiis po, nag-react yung mga mga congressmen natin. Sinupalpal po, binalatan si Inday. Sabi kasi ni Inday, ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom, naghihirap at lumulubog ng dahil sa mga mapanirang mapandinlang para maupo sa pwesto. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan, tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. Sabi po ni Inday kahapon, risbak ng mga congressmen. Sabi po ni Congressman J. Congo ng Zambales, Ma'am, kayo po ang wala sa bansa nang bayuhin ng Super Typhoon Karina ang mga Filipino. Nasa bakasyon po kayo. Please naman po, do your duty as the country's number 2 official. Hanggang ngayon, hindi ipinapaliwanag ni Ma'am Sara sa mga tao kung papaano niya nagastos ng 11 days ang 125 million confidential funds. Sapul na sapul mga kababayan si Inday. Lumipad ka niya pa Germany. Pumuslit outside the Philippine Area of Responsibility. Yun ang sabi natin kahapon. Tapos may lakas ng loob siya na pumuna sa ating gobyerno na we deserve better daw. Na? Tanong, sila ba ang aasahan ninyong magbibigay ng bagong Pilipinas? Ayan po si Inday. Sara Duterte nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility nung kasagsagan ng Karina. At hindi pa niya maipaliwanag. Hanggang ngayon, wala kang paliwanag. Paano nalunok? Yung 125 million pesos na confidential funds.
Sabi yan mga kababayan ni Congressman G. Conggon. Banat naman po ni Congressman Paulo Ortega ng La Union. The last niya we heard from her was when she left with her entourage at the height of Super Typhoon Karina, while the President and all of us were preparing for the storm's onslaught. May issue rin ng extrajudicial killings. Noong mayor kayo, ang tahimik ninyo. Tama na po yung reklamo, ma'am. Magtrabaho po tayo at tulong-tulong tayo para mapaunlad ang bansa. Hindi natin maintindihan mga kababayan kung sino yung political advisor ni Inday. Ang tingin ko, tama yata yung aking suspetsa po na ang political advisor ni Inday, yung political advisor po ni Lugaw. Imbis manalo si Lugaw mga kababayan, natalo. Yun din ang mangyayari. Parang sinasabotay ka po, Inday, ng iyong political advisor. Mali yung advice sa'yo. O baka may saltik yung pare-parehas kayo kasi may saltik. May saltik yung iyong political advisor. Kaya imbes ma-advisean ka ng tama, sinusubo ka sa lalong malaking problema. Iyan tuloy, self-destruction. Bawat buka ng bibig po ninyo, bumubuelta sa inyo. Backfire. Sabi naman po ni Congressman Joel Chua ng Manila, panay selfie ka lang anya, feeling artista. Manila Sulon, claps back at BP Sara over, admin tirade. Ang gawain mo anya, panay lang selfie. Kala mo anya, feeling mo, artista ka. Yan ang deserve ng mga Filipino. Ang isang public official na ang gastos po, sabi ni Larry Gadon, doon lang sa kanyang security, more than 500 billion, 500 million pesos in 2 years. Luging-lugi yung ating mga mamamayang Filipino. Tapos, ang alam po, panay selfie. Kaya sabi dito sa balita ng Manila Bulletin, Manila 3rd District Representative Joel Chua did not hold back on the singers against Vice President Sara Duterte as she called her out for being a wannabe, champion of the masses in showbiz personality, among other things. Feeling mo, artista ka, panay selfie ka lang. Yung sabi po ni Chua, the Vice President is misrepresenting herself as champion of the masses using empty words and generalizations. All the while, having nothing real in concrete to show for in terms of true results as Vice President and as Education Secretary. Sabi po ni Chua. Siya ba komedyante, panay selfie, feeling artista, pero wala namang aktual na ginagawa? Talagang binalatan po ni Congressman Chua si piko na siguro si inis na sa mga ginagawa ni Inday. Tapos, wala man na niya siyang aktual na ginagawa sa gobyernong serbisyo. May lakas ng loob pa na bumatiko sa gobyerno. Talagang nakakaiblad ang ganun mga kababayan. Pero tayo, pagtawanan na lang po natin. Di ba? Sabi rito, the Manila congressman further described Duterte as feeling opposition or an opposition wannabe. Nasaan siya nung binubutas ng China Coast Guard ang rubber boats ng mga Pinoy at sinasagasaan sa dagat ang fishing boats ng mga mangingisda? Tanong mga kababayan ni Congressman Chua. Nasaan ka niya? No comment. Pagdating po sa China, no comment siya. As a parting shot, Chua said, resulta dapat hindi kulto. Maka-Filipino dapat, hindi yung nananahimik kapag China ang issue. O di ba, mga kababayan? Binalatan ng todo ni Chua si Inday. O ito pa, sabi naman po ni Lanao del Sur, First District Sia Alonto,
Adjong, BP Duterte's politicized message anya to Muslim community disappoints. Adjong, we do not deserve that. Ginamit pa yung mga Muslim. Wala man palang okasyon po. Ginawa niya sangkalan na nagmensahe siya sa mga Muslim para lang banatan yung ating administrasyon. Na ang issue niya, lahat personal sa kanya, yung pagtanggal po ng security. Hindi pa makontento. Ang naiwan sa kanya, close to 400 pa pala. Mamaya, may sinabi po si Congressman Dan Fernandez tungkol sa security ni Inday. So, sabi rito sa balita ng Manila Bulletin, in an open letter Wednesday, August 7, to her supporters in the Muslim community, na ikinainis na isang Muslim, ni Congressman si Alonto Adjong. Duterte criticized the government's handling of disaster preparedness, healthcare, and law enforcement. She said Filipinos deserve better. Banat po ni Adjong. The Vice President's statements niya have a tendency to politicize religious affiliations. We Muslims do not deserve that. We are part of this grand march towards progress, and not some separate, pitchable entity. This kind of rhetoric niya only sows division and distracts from the real work that needs to be done. Sabi po ni si Adjong na isang assistant majority leader sa Congress at party ng Young Guns Group, mga batang congressmen na very active po ngayon sa pagtulong na mapaunlad po ang ating bansa. So sabi po ni Adjong, yung naging pahayag niya, yung remarks ni Inday, are disparaging to President Marcos, who works tirelessly to address the nation's challenges. Ibig sabihin, derogatory mga kababayan or disrespectful sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabagay, sabi ko nga, ang pamilyang ito, asa pa tayo, hindi man po marunong rumispeto sa kapwa, walang manners. Ang asahan mo, hindi na palaki ng maayos ng kanyang pamilya, ng kanyang magulang. Kasi nga po, mismo yung magulang niya, lalo yung tatay, wala mang manners. Ano ituturo ng tatay sa kanyang mga anak na mismong yung tatay walang manners, masama ang ugali, uncivilized, mahilig magsalita ng masasama? Imagine tawagin mo yung ating Pangulong bangag, may Pangulo tayong adik. Yun din ang sinasabi ng kanyang mga followers. Kaya nakita ninyo, yung mga followers nila, lahat masasama ang ugali, walang exception. Sama-sama sila, pari-parehas, bulok ang mga lumalabas sa kanilang bibig. Asa pa kayo? Walang pagrespeto sa kapwa. Tingnan ninyo, yung mga bashers ko dito, ang sasama ng ugali. Diba? Pag masamang ugali po, mga taga-nausog yan. Pari-parehas po sila. Hawa-hawa. Kaya sabi po dito ni Adjong, the President niya is tirelessly working to address the challenges of our nation faces, from improving infrastructure to enhancing our healthcare system. Nakikita naman natin na pagkatapos ng kalamidad, ang presidente mismo ang nagmamaneho sa ground zero. He leads from the front. Si Inday, pumuslit palabas ng bansa. Until today, mga kababayan, tutok na tutok sa trabaho. No let up sa pagsasaayos ng ating bansa. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ipakita ko sa inyo. Adjong was referring to the country's recent episode with Typhoon Karina in the southwest monsoon, which left much of Metro Manila, several parts of Luzon under floodwater. Si Inday, pumuslit. Sara Duterte, nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility. Nakipagkita po sa mga nausog leaders doon sa Germany. At yung duda ng iba, nanood pa ng concert ni Taylor Swift kasi kasabay ng kanyang pagbiyahe papuntang Germany. May concert pala doon. Pero siyempre, nabuking yung kanyang pagbiyahe, malamang nanood yun pagkatapos balot na balot yung mukha at katawan para hindi po masilip ng mga kababayan natin. Nabuking kasi mga kababayan. Pero tingnan ninyo, may lakas pa ng loob
na batikusin ang ating pamalaan, ang ating Pangulo. Ngayon siya po, useless. Useless Vice President. Sayang yung pasweldo. Tapos yung gasto sa kanyang security, 500 million pesos. Lugi talaga po. Dapat Sara resign na po as Vice President. Ito yung ating Pangulo, busy po sa pag-implement ng mga projects. Ayan o, government to spend 1 billion for third tranche of National Irrigation Administration refleeting program. Tingnan naman ninyo ang magpinsan mga kababayan. No? President Bongbong Martin Romualdez, tingnan ninyo ang mga projects po, mga heavy equipments para sa irrigation ng ating mga magsasaka, mga trucks. Ayan po. NIA's 3-year refleeting program aims to ensure irrigation system operation and strengthen NIA's capacity to maintain and manage heavy machinery, facilitates the immediate repair and construction of irrigation facilities damaged by natural disasters, supporting emergency planning and response. Yan po ang ginawa kahapon ng ating Pangulo doon sa Pampanga. Ito yung first tranche of equipment distribution. 141 excavators worth 775.60 million pesos. Turn-over po to the NIA regional offices. Equipment is used to desilting, clearing canals, road resurfacing, and graveling to maintain and repair irrigation facilities. Tapos pati na yung para ma-avoid po yung mga flooding na nangyayari sa Central Luzon na tumatakbo po yung tubig papuntang Metro Manila. As of August 1, 2024, NIA has serviced over half of national irrigation systems, 130 of 257 in communal irrigation systems, 4,500 of 8,802 nationwide. Second tranche of equipment distribution, 148 units of heavy equipment estimated at 782.13 million were turned over to 17 NIA regional offices. You see, excavators, all types, 103 units, dump trucks, 28 units. Yung excavators po, ang halaga 600.62 million. Dump trucks, 88.06 million. Tractors with trailer, 93.45 million. Ang halaga, 17 units. Kaya ang total niya, 782.13. And total units, 148 po. Yung third tranche of equipment distribution was 1.03 billion. Ito i-distribute sa next year, 2025. Isabi ng ating Pangulong Bongbong, this investment na niya in our irrigation infrastructure attests to our unwavering commitment to supporting the backbone of our economy, our agriculture sector. Ganyan yung ating Pangulong Bongbong with Martin Romualdez, all-out support sa kanyang pinsan. Si Inday po, sige lang ang tantrums at ngayon full-time na siya sa paninira sa ating administrasyon. Sabi nga ng mga netizens po, mas masahol pa niya kay Lugaw, si Inday. Tama! Sabi dito po sa post ng sa usapang Kongreso, parte yata ito ng impact leadership. Si Inday niya gumastos ng 125 million na confidential funds in 11 days. No comment sa West Philippine Sea. ICC arrest for Duterte BP Sara expected. Sara Duterte on personal trip overseas as Philippine grapples with severe flooding. Tapos, magsasabi siya na, we Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. May lakas siya ng loob na magsalitang ganon. Naros wala man siya pong contribution sa gobyerno sa loob ng 2 years. Kaya sabi ni Congressman Chua, ikaw niya nga, ipanay selfie ka lang, feeling artista. Pagkatapos, ganyan ka kung makapagsalita sa ating Pangulo. You see, mga kababayan? But anyway, wala mang epekto po ang mga paninira ng nausog. At maging itong latest na to, wala man itong epekto.
ang sinasabi ni Inday. Ang epekto nito, negative sa kanya, lalo siyang lulubog sa survey at lalong lilipad ang ating Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ito na yung nangyayari ngayon. Ito yung latest po. 61% of Filipinos satisfied with Marcos administration performance. Abalos highest rated cabinet member. Tingnan ninyo, mga kababayan. Si Abalos 62.82%. Si Gatchalian, DSWD, Rex, 60.59%. Pasok na rin po si Sani Angara, DepEd Secretary, 59.23%. Number 4, si Gibo Teodoro, 56.62%. Number 5, si Ralph Recto, 56.54%. Ito yung latest sa Tangere po. July, a survey conducted by Tangere in July shows that 61% of Filipinos are satisfied with the Marcos administration's performance, a 7% increase from the previous month. Si Lotilla pa ang pinakang lowest, ang rating 48.29%. So, 6 out of 10 respondents believe that the programs outlined in this year's State of the Nation Address or SONA will improve their quality of life, indicating a direct correlation between SONA satisfaction and anticipated benefits. Wala po sa Okta Research po, ang nagugusto na lang po sa mga Duterte, 16%. 36% kumbinsido po sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, malinaw. 36% supporting Marcos, 16% ang mga sumusuporta sa pamilya Duterte. Yan sa Okta Research. Ito naman po, Tangere. Tangere highlighted that the data shows higher public satisfaction ratings, satisfaction with departments affecting social welfare, education, defense, and finance, while suggesting areas for improvements in the justice, public works, in highways, and energy departments. So yung survey may margin of error na plus or minus 2% at a 95% confidence level. Sa Okta Research, sabi naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung survey niya shows Pinoys now understand what we are doing right. Kita ninyo mga kababayan, naging maayos ang naging pagtanggap ng mga mamamayang Filipino sa administrasyon na to. After na si Inday po mag-resign, positive yung naging response ng mga mamamayang Filipino. Natuwa, naging satisfied sila. Pakinggan natin mga kababayan yung interview sa ating Pangulo ng mainstream media. Well, of course, good news lagi yan, yung maraming sumusuporta sa iyo. We don't, I'm sure yung mga analysts dyan magsasabi kung anong mga tunay na ibig sabihin dyan. But I have to say that it is nice to know that people are beginning to understand what we're trying to do. And I think that may be because we really don't, hindi kami nagde-decide dahil para sa magandang survey. Nagde-decide kami para pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Kaya tuloy-tuloy ang mga ganun pa rin ang gagawin namin. Tuloy lang sa kanyang trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siguradong di niya papansinin yung mga paninira nitong mga Duterte. Lalo na ngayon, full-time na sa paninira si Inday mismo. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Alban. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Dumami na po yung mga foreigners, so mga taga-Denmark po sila. Di ba? Yan, mga kababayan, yung aming mga pogi na mga, tawag dito,
mga clients, umaarte-arte sila. Oh. Ito naman po, mga British tourist sila. Ito, Indian National. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries niyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayan lang po mga kababayan, yung short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.